Kung hindi mo kaya ang walang bimbangan, huwag ka nang mag-abroad. Alam nyo naman sa abroad, pag may ebidensya, kalas. Isang malaking usap-usapan ngayon sa komunidad ng mga overseas Filipino worker ang pagkakaaresto ng isang Pilipinang sa lungsod na ito. Batay sa mga kumakalat na ulat, nahuli ng mga lokal na otoridad ang naturang Pinay kasamang isang lalaki matapos umanong gumawa ng malalaswang aksyon sa basement ng Villaggio Mall na matatagpuan sa Abalang distrito ng Batha. Ang insidenteng ito ay muling nagdulot ng pangamba at diskusyon ukol sa disiplina at reputasyon ng mga Pilipino sa ibang bansa. Sa ngayon, umani ito ng matitinding komento mula sa mga kababayan na nangangambang madamay ang reputasyon ng mga matitinong OFW na nagsusumikap ng gusto para sa kanilang mga pamilya. Kaya kung isa kang OFW kabayan, pakinggan mo ang buong video na ito dahil napakahirap po kapag pumasok kayo sa ganitong sitwasyon. So merong nahuling isang Pinay na nagbimbangan daw sa kanyang jowa sa basement ng isang mall parking area. At nahuli ito, ayan, nahuli ng mga pulis. Ano pa ba? Sikat ang Pinoy sa kalokohan. Kaya kung ikaw hindi mo kayang walang bembang, yung kipay mong hindi makapigil, ay huwag ka nang mag-abroad. Pero pwede naman sanang gawa ng paraan yan para makaraos ka. Ano ba, ilang beses ko na sinasabi to eh. Meron kang 5 fingers. Oh, kung ayaw ng isa eh, pasok mo yan lahat. Iwan ko na lang kung hindi ka masatisfied dyan. Baka wasak-wasak yung kipay mo. At least hindi ka nagkakasala. Gamitin mo yung kamay mo. Ba't kailangan ba talagang kamay kabimbangan para makaraos ka? Pare-parehas lang yung sarap. Pag nilabasan, ganun pa rin yun. Makaaa ka pa rin. Kaysa naman nagpasaway ka talaga. Tapos ang lakas ng loob talaga. As in sa mall, sa parking area. Sa tingin nyo ba wala mga CCTV dyan? Mga luka-luka kayo? Kung hindi mo kaya ang walang bimbangan, huwag ka nang mag-abroad. Kung gusto mo na talaga ng bimbang, umuwi ka ng Pilipinas. Huwag ka dito sa ibang bansa. Ha? Huwag ka dito magkalat. Huwag ka dito magpapahiya sa kapwa natin Pilipino. Although ikaw lang naman dapat, kasi ikaw lang naman yung gumawa nun. Pero pag sinabi kasi nilang Pilipino, Pilipina, damay-damay na to. Lahat ng Pilipina ganyan na pwedeng bimbangin sa parking lot ay nakakaluka. Ang meron dito yung moral lesson. Yung lesson na makukuha po ng bawat isa. So dapat maging tayo, maging vigilant tayo. Pumunta kayo dito sa abroad para magtrabaho para sa inyong mga mahal sa buhay. Tapos gagawa yung iba ng mga hindi maganda. Wala po tayong pakialam kung ano pong gawin niyo sa buhay. Kaya lang, huwag po kayong gagawa na alam niyo ipapahamak ninyo at malaking epekto po sa inyong mga mahal sa buhay. Alam niyo naman sa abroad, pag may ebidensya, kalas, tapos na ang laban. Kung meron po tayong sa sarili natin, mag-ingat po tayo. Hindi po namin kayo pipigilan kasi buhay niyo yan eh. Kaligayahan niyo yan eh. Napakahirap po nun. Kung kayo po malagay doon sa sitwasyon na yun, nakakulong kayo, alam nyo ba ang kulungan sa abroad? Isang malamig yun na pasilyo, maliit na kwarto na ang tanging butas yun sa ilalim, pasukan ng pagkain at napakalamig, madilim. Uulitin ko, please, respeto po natin. Respect the host country kung saan po kayo naroroon. Respect their belief, yung kanilang paniniwala. Respeto po natin ang kultura, ang batas ng bawat bansang kinaroroonan natin. Huwag po tayong gumawa ng bagay na alam nating papapahamak tayo sa huli. Kung ikaw ang tatanungin kabayan, yung OFW na nagpahamak sa kanyang sarili, siya mismo ang may gawa. Karapat dapat ba yun tulungan? Pag nanghihingi ng tulong sa gobyerno? Pakikomento ang iyong salubin at pananaw sa video na ito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat kung saan man kayo ngayon.